Good morning sa lahat. It's me again, Boboy. Welcome back to my channel. Andito po ako ngayon sa Dindungman. Guys, kasi mayroon akong kasama. Pupunta kami ng Duero. Magpapahilot. Kasi may pilay siya, guys. Mayroon manghihilot doon. Yung term sa Bisaya, isang quack doctor na magaling na mga pilay. Dito kami ngayon sa Dindungman kasi kakain kami dito ng almusal. Yan guys. May baboy na. Sabo katong kumbang ka rin. Oh. Ako sa wala. So dito lang itong renderyan ko guys sa tabi ng highway. Dito sa Dindungman. Yan. Yan yung kasama ko guys si Nung Aying. Oh. Hi Ganong. Ayan. Pupunta kami ngayon sa Duero kasi magpapahilot siya guys. Kakain muna kami dito. Nasa po nila eh. Kasi baboy yung sa mga baka. May baka? Ako? May baka na rin. Hi, thank you Lord. Busog na po. Sabi yung pagkain na dito guys. Sa Bibot and Alice. Dito lang to sa tapat ng shop. Naantay ko lang si Nung Aying. Pupunta kasi kami ngayon sa Hilot, yung tawag ng doktor kasi napilayan siya. Doon may magaling na doktor doon, magaling na mga pilay. Hindi ko na makuhanan ng video yung pagmumotor namin kasi delikado. Wala kasi akong action camera. Yung ginagamit ko lang cellphone. Kaya pagka naka-hinto kami, ako nag-buwan. Actually, yung pupuntahan namin guys, hindi ko pa alam kung gaano kalayo, saan talaga ito. Dahil Nung Aying lang yung magtuturo sa akin ang daan. Itingnan na lang natin mamaya kung anong oras kami makarating doon. So, andito na si Nung Aying. Yan si Nung Aying. Yan. Tumigil kami dito guys kasi mayroong nag-stop dahil may ginagawa
sa may bandang tulay ginagawa yung kalsada at hindi po pwede na magkasulubong yung mga sasakyan. So mayroong titigil at mayroong aabante. Hinihintay po namin yung time na pagsabihan na kami na pwede na kami mabante. So guys, andito na kami sa Ayaw. Sakop ito ng Duero, Bohol. Itong lugar na to ay nandito sa may bukid kasi yung dinadaanan namin ay puro paahon. Pero maganda naman yung kalsada. So, natagpuan din namin yung bahay ni Lito, yung sinasabi na manghihilot na magaling magpagaling ng mga pilay. Bali yun po yung sa likod ko, yun yung highway. Tapos papasok kayo dito, may makita kayong mga puno ng mahogani. Papasok tayo ng konti dito, papasok doon sa kanina. Yung temperatura dito ay medyo malamig at maraming kahoy dito. Yung kagandahan sa lugar na to guys, sa nakikita ko tahimik. Medyo malayo yung agwat ng mga bahay dito. Dito banda guys, maraming mga puno yan oh. Yan. Bali, yung luma yata yung bahay nila at banda doon sa baba. So guys, maganda po rito, no? Talagang napakatahimik dito. Wish ko yung hangin. Tapos hindi mainit. Kahit na mainit na ngayon ng alas 9:30 na ng umaga, pero hindi mo ramdam yung init dito kasi maraming mga puno ng kahoy. Yan yung bahay na luma na guys oh. Ito yung mga typical na bahay noon na tinitirahan ng mga tao. So, ito lang maganda yung background. Tingnan niyo yung bahay guys, napakaluma ang kanilang. Pero maganda pa rin yung texture. Karaniwang bahay ng mga Pilipino. Siguro nung unang panahon, itong bahay na ito, napakaganda. Ng mga panahon na bago pa ito tinayo. Yung ganitong klaseng bahay guys ay pag-aari na ito ng mga may kaya sa buhay nung unang araw. Kasi tingnan mo yung itsura. May forma siya guys. Yan o. Yan yung mga typical na bahay talaga noon. Yan. Pero naano na siya. Nasira na. Yan. Nandito. Yan. Gusto ko na itsura yung bahay eh. Ayan o. Yan. Yan guys. Napakaganda.
Tapos dito sa kanila, may mga halaman din. Yan. Mga halaman, may garden din sila. Yan yung bahay nila dito. Yan yung manghihilot. May halaman. Tapos dito may mga puno. Yan. Tapos ito yung daanan papunta dun sa labas. Yan. O sa paligid niyan may mga puno. Yan o. Yan. Ang ganda ng mga puno guys. Maraming puno dito. Tapos yung kapitbahay nila ay doon pa sa highway. No? Medyo malayo-layo din yung bahay nila dito doon sa kapitbahay nila. Tapos mayroon pa doon sa taas. Siguro noon, itong lugar ito noon ay talagang sasabi nating bukid, ano. Yung mga nanirahan dito ay kukunti pa lang. Pero sa ngayon kasi na mayroon ng mga nanirahan din, may mga bahay na sa taas na malalaking bahay. Pero andun pa rin yung katahimikan ng mga presko na lugar. Kasi hindi pa siya crowded eh. Ito yung kagandahan ng mga ganitong lugar. Tapos wala ka masyadong alalahanin guys, kasi ano eh, yun bang yung pag-iisip mo ay talagang malinaw, ano, talagang makaka-relax. Na kung may pagkain, kung may pera, tapos mayroong kang tirahan, masarap dito manirahan. Talagang dito ay napaka-ideal, no? Lalo na sa mga tao na mahilig sa tahimik na lugar. Ayaw na nila ng ingay, ayaw nila ng maraming tao, ayaw nila ng maraming sasakyan, pollution. Eh dito yung maganda. Napakasarap ng buhay dito. Tapos mag-ikot-ikot tayo dito guys sa lugar nila habang sila ay nag-usap-usap pa. Sa akin, yung kagandahan ng isang tahanan ay nakasalalay din sa mga halaman, bulaklak, puno na nakatanim dito sa harap ng bahay. So, napakaganda dito. Talaga. Yan yung bahay nila. Yan. Ganitong bahay ang gusto ko guys. Yung simple lang, yung walang masyadong design. Walang masyadong mga yun bang maliit lang tapos maganda siya.
Ang ganda, ano? Talagang natuwa ako dito sa kanila. Napaganda ng lugar nila. Wow. Napakasaya ko dito. Parang nagsisimula na yata yung paghihilot. Yan, pasok po tayo. Hi! Hello, baby! Baby, hello! Kauban mi? Oh. Wah, sige lang oh. Kay nag video po ko ba? Okay pa man siguro na. Dito nga naghilot kay. Ito. Sigara na apil video ng imong Christmas tree. Ganihan na to kay lami ang hilot. Kay bata pa na ha. Adi kanila man. Sudah kapian ng buhay mga awak dong. Nanay pag tambaw na sabot doon. Anda kami ko? Ah, anda. Poblasyon. Ah, poblasyon. Ah, nagana ko kailan ng anda. So ako ngayon sa bahay nila yung dito, yung bantog na manihilot dito guys, na nagpapagaling ng mga pilay. Mag-house tour tayo dito. Oh. Unsa may deposyon nimo? San Vicente gyapon. Guys, oh, ang ganda ng bahay nila. Ako talaga nagtuwa ako nakatingin dito.
para naisip ko na sana mayroon akong bahay na ganito. Ganito lang kasi hindi ko na. Tapos lalabas muna tayo dito guys. Para tingnan ko muna sa dito na lang muna tayo magkwentuhan. Ang wes na nakikita ko kaya nung dito na naghilot siya. Napakasimple lang ano. Siguro mayroon siyang nakikita kada pag nakapa niya yung katawan, mayroon siyang nakikita talaga yung diferensya. Kaya agad niyang natukoy kung ano yung nangyari sa katawan natin. So guys, maraming salamat sa panood ng video ko. Kung nga pala si Bobo, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel at like at share itong video na ito at mag-comment down below guys. Maraming salamat. Bye bye.